Alam mo ba na maraming lumang simbahan sa Pilipinas ang iniwan na ng panahon at halos hindi na napapansin? Ang iba, winasak ng gyera. Ang iba naman, sinira ng bagyo o lindol. Pero kahit nawala na o nasira na, ang kwento nila ay nananatili pa rin. Sa video na ito, dadalhin kita sa 10 gumuhong simbahan sa Pilipinas. Alamin natin ang kwento sa likod ng kanilang pagkakatayo, pagkasira, at kung ano ang nangyari sa kanila ngayon. Kung mahilig ka sa ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan mo ko dito sa Lost in Time Chronicles. Simulan natin sa isa sa pinakakilalang lumang simbahan sa Pilipinas. Isang lugar na halos mawala na sa mapa matapos matabunan ng abo at lava mula sa isang malakas na pagsabog ng bulkan, ang Cagsawa Church. Ito ay makikita sa Daraga, Albay. Itinayo noong 1724. Ang Cagsawa Church ay itinayo ng mga Pransiskanong pari noong 1724 at nagsilbing pangunahing simbahan ng bayan. Noong February 1, 1814, sumabog ang bulkang Mayon at natabunan ito ng makapal na abo at lava. Ang natira na lamang ay ang kampanaryo nito, na ngayon ay isa sa pinakatanyag na historical ruins sa bansa. Kalawa, San Pablo Church Ruins. Ito ay makikita sa San Pablo, Isabela. Itinayo noong 1624. Isa ito sa pinakalumang simbahan sa Hilagang Luzon. Itinayo ng mga Agustinianong missionaries. Dahil sa kalumaan, nagkaroon ng mga pitakang istruktura at unti-unting bumagsak. Ngayon, ang kampanaryo na lang ang nakatayo at madalas na dinarayo ng mga turista. Ikatlo, Guyob Church Ruins. Ito ay makikita sa Katarman, Camiguin. Itinayo noong 16th century. Ang simbahan ng Guyob ay isa sa pinakaunang simbahang itinayo sa Camiguin noong panahon ng Kastila. Noong 1871, sumabog ang bulkang Hibok-Hibok at winasak ang buong bayan ng Katarman, kasama na ang simbahan. Ang mga makapal at matitibay nitong pader ay nananatili pa rin bilang isang tahimik na paalala ng trahedyang naganap. Ika-4, Taytay Church Ruins. Ito ay makikita sa Taytay, Palawan. Itinayo noong 1667. Nilisan matapos sa mga digmaan at pananalakay ng mga pirata. Ang Taytay Church ay tinayo ng mga Kastila bilang bahagi ng Fort Santa Isabel, isang depensa laban sa mga piratang Muslim. Dahil sa paulit-ulit na pag-atake, iniwan ng mga residente ang simbahan at lumipat sa ibang lugar. Dahil dito, unti-unting nasira ang istruktura hanggang sa ito'y tuluyang gumuho. Kalima, Ermita Ruins. Ito ay makikita sa Timyao, Bohol. Itinayo noong 1800s. Ang Ermita Ruins ay bahagi ng isang lumang simbahan na ginamit din bilang isang sementeryo. Sinasabing ito ay tinayo upang magsilbing proteksyon laban sa mga Moro na sumasalakay noon sa Visayas. Kalaunan, iniwan ito ng mga residente at hindi na ipinagpatuloy ang paggamit, dahilan upang masira ito ng panahon. Ika-6, San Ignacio Church. Ito ay makikita sa Intramuros, Manila. Itinayo noong 1889. Ang San Ignacio Church ay dinisenyo ng tanyag na arkitektong si Felix Rojas at pinamumunuan ng mga Heswita. Isa ito sa pinakamagandang simbahan sa Intramuros, kilala sa kanyang engrandeng interior. Ngunit nung Battle of Manila sa World War II, sinunog ito ng mga Hapones, kaya tuluyat itong nawasak. Ika-7, Lazi Church. Ito ay makikita sa Lazi, Siquijor. Itinayo noong 1884. Ang Lazi Church na kilala rin bilang isang San Isidro Labrador Church ay isang lumang simbahang gawa sa kahoy at coral stones. Kahit nakatayo pa rin ang ilang bahagi nito, marami ng bahagi ang napinsala dahil sa natural na pagguho at kawalan ng sapat na pangangalaga. Ika-8, Tumayuni Church Ruins. Ito ay makikita sa Tumayuni, Isabela. Itinayo noong 1707.
Ang Tumawini Church ay kilala sa kakaibang disenyo nito na gawa sa pulang bricks. Sa kasamang palad, dahil sa kalumaan at ilang lindol na tumama sa reyon, ilang bahagi ng simbahan ay nasira at hindi na nagpanumbalik. Kasham Couple Church. Ito ay makikita sa Couple Island, Northern Samar. Itinayo noong 1596. Ang Couple Church o San Ignacio de Loyola Church ay tinayo ng mga Espanyol bilang depensa laban sa mga Moro. Dahil sa katandaan, maraming bahagi nito ang bumagsak. Pero sa kabila ng pagkasira, patuloy pa rin itong ginagamit ng mga residente ng isla. Ikasampu, Baclayon Church. Ito ay makikita sa Baclayon, Bohol. Itinayo noong 1596. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Pero noong 2013, isang malakas na lindol ang yumanig sa Bohol. Dahilan upang magiba ang harapan ng simbahan. Sa kabutihang palad, isang bahagi nito ay naipanumbalik na matapos ang restoration efforts. Kung may alam ka pang lumang simbahan na sa tingin mo ay dapat naming bisitahin, i-comment mo lang sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang kwentong nalimutan ng panahon. Salamat sa pagsama sa Lost in Time Chronicles.